It's been a very long time since na hindi ako nakapag-vlog. And I think the last vlog ko ata is yung sa library corner namin, pati yun sa concert. Ngayon naman, meron ulit kami mga practice para sa susunod namin performance na gaganapin, which is yung theater nga. Pero sa July 27 pa naman. But right now, nag-start na kami ulit mag-practice. And then, siguro baka sa vlog ko na to, baka puro practice lang yung makikita nyo. Pati yung mga preparation din namin sa kasi meron din kaming, bago kasi theater, magkakaroon muna kami ng parang acting namin individual by individual na role playing, and then after yung theater. And yeah, I'm just gonna show you some part of it. And actually, like, nag-start na rin ako simulan yung documentary ko for this year. So abangan nyo lang din, guys. Pero ang possible na release ng aking documentary was probably mga August. And yeah, I'm just very excited. And yeah, so ngayon, samahan nyo akong gawin lahat ng mga gagawin ko for today na yung practice. And then yan. Pero this time naman, medyo di naman masyado kasi yung practice namin ngayon is malapit lang dito sa bahay. Siguro mga 4 na kanto lang wala dito. So yeah, pero ako muna pupunta doon kasi para sabihan yung may-ari na parating yung mga classmate ko. And then yeah, magkipagkita din ako nila yan. And sorry kasi bagong gising lang ako, so medyo lutang konti. Ayan. But yeah, so I'm gonna do my makeup and yeah. So I just got back from practice kanina, and now I'm just doing my assignment here. And maganapan ko these days. And sobrang dami namin gagawin, like honestly, hindi ko na po saan. Sabay-sabay na lahat, and I'm just so stressed. Tapos ang nangyari, meron pa kaming may book pala ako dyan, my gosh. Ipitin ko mamaya. But may portrayal character kami sa Tuesday. Kaya mag-acting kami isa-isa sa harap ng klase. Then it's gonna be so humiliating, embarrassing for me. But I'm just gonna do it, And wala pa ako na feeling kung ano yung magiging character for that day. So good luck na sa atin. And then meron pa akong gagawing mga task ngayon na deadline supposedly 11:59, pero sinabi ni Dayan, pinost kagad ni ma'am, hindi ko naabutan, kaya wala pa ako nagagawa actually, talagang simula pa lang ako sa promesa talaga. So sana malagpasan ko na to, and matapos na itong lahat itong kalakuan na to, and I'm just so tired of it. And yeah, and sana dumating na yung pick-up na sa labas. Yun talaga. So, tuwag dumating na yun sa bansaya na ng buhay ko, like, honestly, charot lang. Ayun na, guys. Bigay din ng support from the family, and then yung kalahati sa akin. So, yeah, right now, I'm just gonna do what's needed to do right now, and yeah. Magupitan ko yung kuya ko ngayon. So, this is before. Dito mahaba siya. So, let's go.
Hi guys, dito kami sa Simulino kasi ginawa na namin ng go time sa Elisa. And dito kami nag-stop over kami sa donut. Mr. Donut. Ayun lang. Ito, recover ito. Nag-touch lang ako. Hi na guys. So, basta pag may pera, huwag na sa'yo ng pagkakataon. Sulitin lang. Sugar. I just want to take this video na after na napunta kami na sa Molino kanina para kuhain yung raw time ni Ite. Actually, kanina hindi na nakita sa video ko kanina, pero sobrang messed up talaga yung nangyari ngayon. I mean, hindi ko naman parang binibig din yung nangyari kanina. I mean, it was just like a stupid thing lang naman yung nangyari. But yeah, pero after that naman nag-enjoy naman kami tatlo na magkakasama kanina. Siguro siguro sobra ako sa kanina. So basta tayo nangyari kanina, and ngayon parang sobrang sama na pakiramdam ko. Tas parang yung sipon ko parang ilang araw na, mga 5 days na siguro. Kasi bakla tigas pa yun ng ulo, may inom pa rin ng soft drinks ko, pati ng kaya hindi pa rin natatanggal yung hanggang ngayon yung sipon ko. Tapos ito yung pinakamahirap tuwing gabi, kahit try ko matulog, hindi talaga makatulog dahil sa sipon. Dahil sila na ng sipon ko, hindi na ako makatae kasi I mean, usually naman bago ako matulog, pumunta muna ako na CR para umihi pa din. Pero kanina pa ako tapos na-feel ko parang tatay ako, hindi ako makatay. Kasi parang siguro tumigas yung tayo ko sa loob dahil kakakain ko sa kanina. Tapos yun naman, nakahiga ako ngayon, hindi ako makahinga kasi yung sipon ko. Tapos parang lumalabo yung chan ko. Pwede ko tatay ako pero hindi ko may lakas. Basta sobrang uncomfortable lang talaga yung feeling. So medyo parang nakakaano lang is yung kasi ako may parang role playing kami magaganap sa Tuesday, if by individual naman, hindi naman sa theater. And hanggang di pa lang nakakapag-memorize ng script ko, pero nakaprepare naman yung costume siya sa yung script lang. And hanggang ngayon parang na-induce pa rin ako kasi parang feeling ko wala na akong time para makapag-prepare, para makapag-memorize. Every time nagising ako na maaga, biglang daming ganap agad sa bahay. Tapos parang hindi ako makakainom, parang nawalan ako ng gana, parang tinatamad ako, ewan ko. It's just so messed up, like ko lang, parang naisin ako sa sarili ko kasi parang hindi ko pa nga ito nagagawa. Basta sobrang dami ko kung naisis ako na yung hindi ko alam kung na mangyayari. So I just mas nakakainis lang talaga, sobrang disappointed ako sa sarili ko. Para kasi ang nangyayari sa akin, diba, late na rin ako madalas natutulog pag tawing gabi. Usually nakatulog na ako within like minsan 3 or 4 or 5 ganun. Kasi gigising ako ng 10, 11. Pang mga 10, 11, doon na kasi na-start magkain na sa bahay. Parang doon na kasi nagigising na. Tapos doon na nangyayari yung lunch time namin. Ganun. Tapos after ko kumain, lagi talaga time na nawawalan ako ng gana. Tapos hindi ko na nagagawa. Tapos yun na. Parang ganun. Bukas, nakaka-overwhelm pa kasi usually pag Saturday mo nagsisimba ko.
ko lang baka pag hindi pa ako may kagad bukas pa. Wala na talaga ako time para prepare. Hindi pa rin isip ko, kahit naman ako sumama ng simpa bukas eh. Isip ko kahit pass mo na ako bukas. Pero di mo pa hindi ako magsisimba. Kasi parang na-take ko natin away yung blessings na nangyayari sa amin. Ewan ko lang, basta na-overwhelm lang ako. Sobrang nakakainis mo. Hindi ako makapokus. As in, wala ako sa focus. Kasama ko na pakiramdam ko tuwing gabi. Lagi ako nahirapan. Hindi ako makatulog maayos. Like parang putang. Tapos sobrang fucked up pa kanina kasi siguro kwento ko na yung hapon. Nag-away kasi kami ng kapatid ko kanina habang nasa kami. Pero hindi ako tayo naman nag-away kami. Nung pagkatapos na naging okay naman kami. Nag-enjoy naman kami sa kanaan namin. Ang pinaka-problema lang, after kasi nung pagkagaling ng SM Molino, actually, bago pala dun, yung papunta pa lang kami actually. Yung meron kasi akong pera sa Gcash. And yung kasi lahat ng mga bank accounts ko nasa luma ko pa na cellphone. Hindi ko pa nililipat sa bago ko kasi nga sabi ko ikikip ko pa rin yung luma kong cellphone. So bala ko lahat ng mga bank accounts ko dun muna sa luma kong phone. Hindi ko mailipat dito kasi kaya ko rin sa reason back then kikip ko yung luma kong cellphone. Tapos kanina papunta na kami ng SM Molino. Ang nakalimutan ko pa, hindi ko pa nadala yung charger ko. Hindi ko rin pa nadala yung power bank. Usually, pag aalis ako, diba, nadala ko yung power bank. Hindi ko nadala yung power bank kanina pag alis ko. Kaya yung cellphone ko, hindi ko na-charge. So, pagbukas ko kanina, 10% na lang. Tapos, papunta na kami na SM Molino. Naging 5, 4, 3. At sabi ko, kailangan ko na bilisan. Kailangan yung pera, mai-transfer ko na sa GoTime ko. Kasi yung pera na natanggap ko nga, yung nasa Gcash ko, yun yung gagamitin namin sana for this day. Nung malapit na kami sa SM Molino, tsaka namatay yung cellphone ko. Hindi namin nagamit yung pera. Parang, sabi, okay lang. Kasi, actually, bala ko rin naman talaga huwag mo nang galawin yung pera na yun. Kasi yun din, pang sakap din ng kuya ko yun. So, hindi talaga namin muna gagamitin. Tapos kasi mga nag-away kami ng kapatid ko pagkatapos nun, hindi naman parang hindi naman gano'ng kagrabe, siguro parang lang kung nagkatapan lang gano'n, pero okay naman na pagkatapos. Nangyari pa, hindi pa natapos yung kamalasan. Nangyari kanina, diba pumunta kami ng Dairy Mart and bumili kami mga kailangan namin gano'n. Tapos ang nangyari nung natapos namin bilhin natin yung kailangan namin sa Dairy Mart, nung nakalabas na yung mga kapatid ko sa Dairy Mart, ako na naiwan mag-isa. Kasi kaya ako naiwan mag-isa kanina, nawala ko yung bag number ko. Si bakla ang ginawa ko, naghanap-hanap pa ako, nag-ikot-ikot pa ako kanina ng buong kasi sa loob talaga ng buong Dairy Mart, nag-ikot-ikot talaga ako. Tapos sinanap ko talaga yung bag number ko, hindi ko talaga mahanap. Yung sabi ko, this is truly fucked up shit na talaga. Tapos ang tagal nun, mga 1 oras yata ako naghahanap. Tapos nung medyo tumatagal-tagal na ako maghahanap pala, nag-yung mga kapatid ko nag-aantay sa labas. Ginawa ni Te, pumasok siya dun sa pinuntahan niya ako. Sabi niya, hindi mo pa rin makita. Sabi ko, hindi ko pa rin makita. Tapos, tinulungan niya akong maghanap. Yun nga, nung tinulungan niya akong maghanap, wala talaga, di talaga namin makita. Buti na lang, yung kuya ko, nagtanong dun sa guard kung paano ko nawala yung bag number, ano na lang po gagawin. Sabi na lang nung guard, magbayad na lang daw sa counter ng yung nawalang bag number. Tapos parang, yun na yung pagbayad, parang ipapaprint na lang nila ulit. Tapos yun, nagbayad na lang ako. Pero nakaalis na kami dun. Mahigit 1 oras. Okay na, tas after na, okay naman na kami. Pumili kami nabili namin yung mga kailan. Tas
Hindi ako makakami ng sumi para sa ukay-ukay, ganun. Tapos ukay-ukay na. Ang problema, yung kasi parang nga namin pag-gawi, mag-enjoy kami na ganun, celebrate nyo ng ganun. At sa nangyari, siguro na-enjoy kasi ako sa, alam mo na siguro, natural naman yun pag maraming tao sa bahay, di ba, mag-celebrate, ganyan. Hindi ko napigilan yung, parang hindi ko na-control yung sarili ko kanina, mag-inom ng kung ano-ano, ng mga soft drinks. Tapos, eto na siguro yung pinaka-malala ko na, ang dami na inom, siguro. Kung hindi ko tansya, parang 5 baso akong puno na Coke kanina. Tapos pinaghalo ko pa yung Royal, pati yung Sprite. Kaya ngayon, sobrang nahihirapan ako kasi hindi ako makatay. Manigas. Ang sakit ng tiyan ko, puno pa na yung tiyan. Tapos hindi pa ako ihi kasi sobrang uncomfortable lang sa feeling. Hindi ko talaga. Hindi pa ako makahinga ngayon dahil sa sipon. Ngayon, gusto ko lang mag-bet out. Sobrang taking karate and diba? So, ayun lang. Ngayon magti 3 AM, hindi pa rin ako natutulog. Like, matapat. Tapos bukas ulit na naman ako magigising. Hindi ko nga magagawa. Kailangan tug ako. Ay. Hi guys, so this has been like 2 days after that video. Nung nag-video ako nung gabi and nag-open up ako sa inyo. And now, I'm just going to the practice again. Para sa theater. And then bukas, ano na namin, papatay na kami ng characters namin bukas. So, I'm very nervous, pero actually ngayon, okay na kasi na-memorize ko naman yung lines. But the problem is that natansya ko kasi yung oras ng ng monologue ko and umabot na siya na within like 1 minute and 55 seconds, parang ganun. So goal kasi dapat 2 to 3 minutes. So hindi ko alam kung dadagdagan ko ba or kasi memorize ko na. So parang pag dinagdagan ko ulit, back to memorize na ulit. And I'm so tired na yung brain ko parang sobrang over-cognitive flow pa talaga siya. Kasi dahil ko naman memorize. But I will try my best. And yeah. Bakit di ko ito ginagamit? Ang tanga, diba? So, ayun lang. Ay my gosh. And yan, sabi ko kasi malilate ako kaya okay, so I'm going to do my makeup and then I'm gonna go there. Ay, kakain muna pala ako tapos kakapunta doon. And yeah, wish me luck for tomorrow. So this is the day na for today. Para matapos na ako. I mean, kinakabahan din ako. So I don't want to say like I'm very confident or ready to go there. But yeah, pinapangarap ko. Nanamigay siya sana matapos ako ngayon. And late na ako, 7:16 na. Doon na sila Laila sa school, so mananaan nila ako, so I have to make it quick. And yeah, it's been up for later guys. The character that I choose is Olita Gomez from El Filipistarismo, where I take the scene where he was talking to Isagani and introducing herself. Good day. I am Olita Gomez. In a world full of chaos, I am the representative of the beauty and stability
that our society wishes to preserve. As the niece of Doña Viperina, I grew up under very heavy expectations that I must always be perfect, always be kind, and always safe. In El Filibusterismo, I was the maiden for being vied for, but not the decoration. I'm the reflection of the difficulty of choosing between the heart and reality. Do you hear yourself, Isagani? The river is quiet, yet you speak as if the world is ready to burst into flames. You look at me with your eyes full of fire, of a future that has no room for a woman like me. You speak of freedom and sacrifices that sound noble in the dark, but it tastes like an ash of the night. Do you think I want to be a wife of a martyr? Do you think I want to waste my youth waiting for a man that is destined for a sail gel or a maid? I am a woman of my standing. I deserve a life that does not fear on every knock on the door. But with Nonito, he is simple. He is loud, and above all, he is safe. With him, there are no storms. There are only peace, courageous, and certainty. Forgive me for my poetry. My heart may decide your fire, but I cannot live a life amidst burning dreams that have no guarantee. That's all. So today is Thursday, so probably the last day again for this week sa face-to-face namin. And then probably next week, magpa-practice na kami para sa theater ulit. And natapos ko na yung portrayal and then yung impromptu speech kahapon. So ngayon naman, meron kami presentation, individual siya. And medyo kinakabahan ako ngayon kasi hindi ko alam kung nasasabihin ko mamaya. Hindi ako nakapag-prepare ng explanation. Like, hindi naman nakapag-prepare naman ako pero hindi ko siya na parang napagandaan konti or parang hindi naman sa nag-memorize pero parang pinprepare ko lang kung ano mga sasabihin ko mamaya. Hindi ko na-prepare yun and I just don't know what's gonna happen later. Like, hindi ko alam kung ano may expect ko. If either ba na makapagsalita ba ako mamaya ng dire-diretso or baka mag-nako ako doon. So, ayun lang. So, nung portrayal naman ng Monday, medyo successful naman. It's just that, medyo parang nawalan ako ng gana konti mag-perform. Kasi yung mga nauna sa akin, yung dalawa doon, medyo parang kinabog talaga doon sa pag-acting. Tapos parang medyo nakagin mga tao, 9:20 sa kanila. Tapos yung pagdating sa akin, medyo parang boring na konti. Kaya parang, medyo lalo ako kinabahan nun. Pero, at least, kahit paano na 8% ko naman na maayos. Tapos yung impromptu speech naman, ganun din. Pero yung sa impromptu speech, ang nangyari was, nakapagsalita ako ng dire-diretso, hindi ako na-blanco. It's just that, naalata mo na parang kinakabahan ako. Yung parang nangingiliw ka na may kukonte. So, yun. Pero, tatry ko na nang isama dito sa vlog. Or baka, diretso ko na sa documentary yung binidyo ko dito sa, sa speech, pati doon sa portrayal ko no Monday. So, ayun lang. I'm gonna go and it's 2:31 na ata. So, I'm gonna go to school na. Nagtatay lang din ako. Nagtatay ako kasi nang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung sabihin ko mamaya. Like, as in, hindi ako nakapag-prepare. Hindi ako ready. So, kahit mukha akong ready ngayon, mukha akong princess ngayon, pero hindi ako ready para sa presentation na yun. So, lundak na lang sa akin kung may masabi ako mamaya. And then, kung medyo ma-messed up ako mamaya, I would rather to cry all night na lang later. So, ayun na. So ngayon punta kami ng simbahan as every Sunday namin ginagawa. So, yeah, gusto ko na ipakita po yung ginagawa ko bago ko ng search. Like, you know, to do my makeup and all this stuff. So this is what I'm going to do today. Ayun na. Simple lang, nothing special about it. It's just like a simple outfit lang for today. So, yeah. Face na ako. And hindi ko na ibubugin ko pa ng buko kasi parang sobrang messed up niya. Hindi ko lang alam. Hindi ko na siya maintindihan kung
May straight dito, may hindi siya dito, pero pagdating dito. Nagkukot lang, like, I don't know what's going on. Hindi lang wala na ako sa buko, pero Hindi nyo kaya magsimba. Sabi mo. Let's nagsimba tuloy. Tapos nagtuloy-tuloy na yung simba. Kasi sinabi ko, kaya ko! nagawa na kami. Nagawa na kami sa class. Pag kinabahan yung sital, Guys, sama ulit kami. Libre naman yan. Naginapin na kasi galing sila SM eh. Sinto lang nila. Dito kami ulit. Bili ulit ng mga kulang na materials. Kuya, sana! Darling, pick up! Yeah! How good you pick up! And Johnny, and Jonathan! Oh my! How ravishing you look! Goodness gracious! You look like a Yes. And now, yun na guys na. Just yung dede ko. Hindi. Okay lang yan. Elisa Bernadette P. Cruz. Edimar A. Nunez. Rian Samantha F. Quijano. Hey guys, so it was much later. So thank you guys for watching this vlog. Meron pa mga footage or video na hindi ko nasama dito kasi bala ko na isama sa documentary. And
right now I'm going to start the edits for my documentary for this year. So abangan nyo na lang guys. Also, I'll release my new music video right after this vlog. So can you just wait na lang and see. And then, yun lang naman. So, sobrang daming nangyari after, like, sobrang daming changes na nangyari sa akin. And I'm so excited to share with you guys. But, I think, siguro lahat yun aano ko na siguro sa documentary ko. And also, yung mga vlog na ginawa ko, supposedly dapat for sa TikTok sana yun. So, i-upload ko rin sa TikTok yung mga binag kong iba. Tapos yung mga iba pang footages na, isasama ko na sa documentary. So, abangan nyo na lang yan, guys. And, yeah, thank you for watching. And, I hope you guys see you pretty soon after the release. And, I know it's gonna be so much more hectic after this. Asahan nyo na medyo may busy talaga ako. So, I just, right now, habang may time pa ako, ginagawa ko na yung chance na, magawa ko na lahat before pasukan, kasi malapit na yung pasukan ko sa Monday na ulit. So, ayun, so it's gonna be pretty hectic. So, right now I'm trying my best to just do everything so that, and then yun lang naman. So, thank you guys for watching, and I hope you guys see you next time.